aming Diyos na banal at dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na ngayon at magpakilanman, ang Diyos na may-ari ng aming buhay, ang Diyos na sagana sa biyat pagpapala at pagmamahal sa lahat. Kaya ikaw, Diyos, ang karapat-dapat namin taas, karapat-dapat namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, Diyos, minsan pa sa buhay at kalakasan na muli noong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat sa araw na ito na minsan pa kami ay nagkakatipon sa chapel na ito upang kami ay patuloy na magninilay, mag-aaral tungkol sa iyong mabuting balita. Lubin mo, Diyos, na mensahe po sa amin sa hapon na ito ay magdulot sa aming buhay tungo sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sa Panginoon, ngayon pa lang, inaangkin namin na kami ay magtatagumpay sa buhay na ito dahil ikaw ang aming Diyos na kasama namin at patuloy namin pinanaligan. Kaya Panginoon, maraming salamat minsan pa sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At aming palakpakan natin ang Panginoon. So ang pagbasa, mga kapatid ko, sa Panginoon Kristo ay ating hanguin sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 1, talata 40 hanggang sa talata 45. So ito po yung continuation o pagpatuloy ng Ebanghelyo mula ng mga nakaraan po, Mark 1. No? So ito, dumating tayo sa Mark 1, 40 to 45. No, pinili ko ang atong Sunday Gospel. So sabi dito, may isang kitongin lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at tingin po siya sa bayang wika, ibig ko gumaling ka. Noon din nawala ang kitong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus. Matapos ang ganito mahigpit na bilin, huwag mong sasabihin ito kaninuman. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote, pagkatapos maghandog ka ayon sa inutos ni Moses upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayaga makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na po at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Kapatid ko sa Panginoon, purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ito po, minsan pang malakas sa palakpak para sa ating buhay ng Diyos. So, pwede na po tayong maupo, mga kapatid ko sa Panginoon, sa biyaya ng ating Diyos. So, salamat minsan pa sa ating Panginoong Diyos sa oras na ito, sa araw na ito na kung saan muli tayo nagkakasama-sama sa inyong banal na gawain dito sa Tinago. So, nung nakaraang Sabado, ang ating diocesan, no? So, si Sister, lang pala nakarating doon, no? Sayang, at napakaganda ng sana at sa sunod na limbawa na sikapin natin makarating din ng mga diocesan, for mission na diocesan. Bakit? Kasi yung formation po napakahalaga sa buhay ng mga manggagawa. No? Formation. Huwag yung healing message lang. No? Kasi kung doon ka na darating doon sa hapon, nakalitaan mo yung mensahe doon sa umaga, sayang. Kasi doon tayo natututo, doon tayo nililinang ng Panginoon. No? Patuloy tayo nililinang o inaayos ang ating buhay sa pamamagitan ng kanyang mensahe. Ang formation ko kasi ito form, no, para ayusin ang ating buhay pagiging Kristiyano sa pagiging tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo. So doon itinato, iba ang healing message kaysa formation. Doon sa formation talagang, kumbaga sa ano, ang iba sasabihin ng pinagagalitan, pero hindi yung pinagalitan, kundi ay pagtuturo sa atin yan. So napakahalaga na mayroon tayong matutunan
tungkol sa ating buhay paglilingkod. Amin po ba? So, sa sunod nawa ay hindi lang isa, kasi si sister lang lagi ang ma-improve, malalago sa kanyang pananampalataya. No? Sa dami nyo naman. Ang iba, tama, hindi pa naubos ang isda. Okay lang yun. Pero ang iba ba, lahat ba yan ay walang kain ba sa araw na yan? So ang ating paglilingkod po ay kailangan din na maghintag oras para sa ating Diyos. Hindi lang dito, kundi sa susunod sa iba-ibang mga gawain para. Kaya minsan kailangan natin yan eh. Amin po ba mga kapatid sa Panginoon? So, ang aking paksa ngayon mga kapatid ko sa Panginoon ay pamagatan ko po the untouchables, no? The untouchable o yung hindi dapat ipuin. Pero ang ating pinakatin ay tawag dito touching the untouchables, no? Paghipo sa hindi dapat ipuin. So, ang aking mensahe ngayon mga kapatid ko sa Panginoon ay sisimulan ko sa isang kwento. Nandiyan pa ba kayo? So isang kwento, yan isang kwento ang ating ibabahagi bilang pasimula ng ating pagninilay ng mga salita ng Diyos. So may isang tao na aksidente. Aksidente siya at dahil sa kanyang pagka-aksidente naputol ang kanyang isang kamay o braso sa kamay. So sa pangyayari nga, na-depress talaga siya. No? Parang dumali sa kanya ang depression. So pagka ang tao dumanas ng depression, hahantong yan sa pag-iisip ng pagkanyang kamatayan. So ang taong ito, nag-isip na tatapusin na ang kanyang buhay. Kaya umakyat siya sa isang mataas na building, pumunta doon sa pinakatok-tok, sa top rope, no? Pagdating niya doon ay akma na lang siyang tatalon para doon nagaganapin ang ganyang planong pagpakamatay. So balit nung tatalon na siya, nakita niya isang tao doon sa baba na sumasayaw. Sumasayaw sa paningin niya, pagtingin niya. Sino itong tao ito sumasayaw? Pagkatapos pagtingin niya, parehong walang kamay, walang braso, parehong. Wala, siya, isang braso ang nawala, pero yung tao nakita niya sa baba, dalawang braso ang wala, pero nakita niya, masayang masaya. Nagsasayaw sa paningin niya. So bumaba siya, hindi niya tinuloy ang pagtalon sa building. Bumaba siya at kinausap niya agad yung tao. Ay, bakit masayang masaya ka sa kabila na wala kang dalawang braso? Ako, isang braso lang, pero malungkot na ako, na-depress na, gusto ko na magpakamatay. Kung salamat sa iyo kasi di ko na ituloy ang aking pagpakamatay. Dahil sa nakita ko na ikaw sa kabila ng dalawa braso ang nawala sa iyo, hindi ka na-depress. Masayang masaya ka. Sabi naman ng tao, ang kausap niya na walang parehong braso, bakit? Bakit mo naman nasabing masayang masaya ako? Sabi ng tao. Sa totoo, makating-makati ang aking katawan. Makating-makati ang likod ko. Ang problema ko, di ko kayang kamutin ang nananati kong katawan kasi wala akong braso. So, ang taong ito may sakit na kitong ang katawan, no? Kasi ang kitong makati. So, yun, sa ating pagbasa, mga kapatid ko sa Panginoon, ating makikita na may lalaking isang may sakit na kitong na lumapit sa ating Panginoon. So, ang sakit na kitong, mga kapatid ko, ay ating titingnan kung ano ba itong sakit na kitong. Kinatakutan niya noong unang panahon. Ngayon, hindi na ganun kinatakutan niya. No? Sa panahon, noong araw pa, sa panahon ng ating Panginoon Kristo, ay kinakatakutan, maraming natatakot o nahadlok sa sakit na ito. Bakit? Kaya wala do'y gamot na mahadlok ka, natatakot ka, baka mahawa ka sa sakit na ito. So sa panahon yun, nasasabi natin nga, pinakakawawa ang tao, miserable ang buhay sa may tao, may sakit na ito. Bakit? Mga sila, isolated people sila. Walang pwedeng lumapit sa kanila. Walang pwedeng lumapit.
kahit nga dito sa naabutan ko pa sa ating panahon noon, no, medyo bata-bata pa ako, talagang ang may sakit na kitong ay hindi pinapalapit sa mga karamihan. Amen? So talagang nakakawawa ang mga taong may sakit na kito. Amen po ba? Kasi, sila, isolated sila, at sa panahon ng Panginoon, sisigaw sila. No? Marumi ako, parang ganun ba? Para ang tao, ma-attract ang tao, ibig sabihin, magkaroon ng pansin ang tao, ito, kaya bakit sumisigaw? Para makalikay, makaiwas ang mga tao sa kanya na hindi makalapit. So ganyan, napakahirap naman talaga ang may sakit na kitong. Ewan ko kung kayo nakasubok na pumunta sa may hospital na puro kitong ang mga pasyente. Kasi ako, naranasan ko yan. Kung bago pa lang ako sa pagpipreach, mayroon kami doon sa Manila, sa Kalmana. Ang Kalmana, Caloocan, Malabon na Butas. In short, Kalmana. So, 3 bayan, Caloocan, Malabon na Butas. Kalmana. Doon sa Caloocan, nandoon yung hospital ng mga kitungin. Meron kaming gawain doon tuwing Biyernes. So, ang gawain doon, alas 2 ng hapon. So, nung hindi pa ako nakahayo, takot akong pumunta. Kasi kinipinto nila, ang sama ng amoy, nakakadiri, ang itsura kasi naagnas, yung ilong, wala na, deliri, minsan may dugo pa. So, ganyan. No? So, minsan, nasa mission order ko, yung lugar na may kitong. So, nakita ko agad, ang nakikita ko dun yung amoy, yung sinasabi, yung narinig ko, na hindi maganda. So, ang ginawa ko, nag-pray na lang ako, Lord, bigyan mo naman ako ng tapang na mapuntahan ko ito, na makayanan ko ang sinasabi nilang amoy na malansa, hindi mabuti, na hindi ako mandidiri kasi kakahiya naman mandidiri ako sa kanila. Baka naman lalo sila mawala ng gana sa kanilang buhay. So nagdasal ako talaga. At dumating yung panahon na yun, doon ako humayo. So, sa awa ng Diyos, hindi ko naamoy yung sinasabi nila. Nawala sa pangbugot. Binigyan pa ako ng pansit, kumain pa ako ng pansit. So nawala yung nagkaroon ako ng tapang. No? So nakikita ko talaga sila ay mga distorted na, wala na sa mga mukha. So, talaga dahil sa sakit-sakit. At binagbabawalan na hipuin. Subalit sa ating pagbasa ng mga kapatid ko sa Panginoon, no? Muling pinakita ng Panginoon Kristo ang kanyang habagat awa, yung tinatawag natin compassion, no? Ang kanyang healing power pinakita dito. Yung kanyang mercy. No? So sinabi niya ito sa pitong, ibig ko, gumaling ka, ayon sa ating pagbasa. Amin po ba? Amen. At ano nangyari? Gumaling nga ang may bitong. Ngunit ito ang nakakamangha dito kung ating titingnan mabuti sa pagbasa. Bago niya sinabi ang salita na ibig ko gumaling ka, may ginawa siya. May ginawa siya na hindi mo akalain. Gagawin na isang leader, isang pinuno, kasi ang ating Panginoon Kristo ay leader siya, may mga alagad siya, pero anong ginawa niya? Kamangha-mangha dahil ginawa niya ang paghipo doon sa mga tao hindi dapat ipaghipo. Kasi pinagbabawal eh. Amen po ba? So ito ang ating nakikita. Sa ginawang ito ng Panginoong Kristo, mga kapatid ko sa Panginoong Kristo na dito ngayon, sa ginawang ito na pinakita sa Ebanghelyo nito, ano ngayon ang aral na ating makikita? Ano ba ang dapat nating malaman o matutunan sa ipinakita ng Panginoong Kristo dito? Una, mga kapatid ko sa Panginoon, Jesus, touching the untouchable, is an expression to reach out for the people who are need. No? O sa Tagalog, ang paghipo ng Panginoong Kristo sa mga hindi dapat hipuin ay pagpapakita ng kanyang pag-abot sa mga tao higit na nangangailangan. Amen po. So pinakita dito isang halimbawa ng Panginoon na kailangan abutin ang mga tao kahit ano pa man yan. So, sinasabi naman niya nakakatakot,
Pero hindi siya nagpapadala sa ganun, no? Batas man niya na huwag hipuin. Pero ang ginawa ng Panginoon, hinipo niya ang may sakit na kita na sinasabi nga, hindi dapat hipuin. Amen po ba? Pumunta siya sa mundo nito kasi bakit? Pumunta siya dito, hindi sa mga walang sakit, kundi sa mga sakit. Amen po ba? Mark 2:17, hindi nangangailangan ng magagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Amen. So, ibig sabihin mga kapatid ko sa Pilipino, nagpakita dito na pagganap ng misyon ng Panginoon Kristo ang kanyang ginagawa. Pagganap ng misyon na kung saan ito ang inatang ng kanyang Ama na sa langit. Ito ang kanyang misyon. Amen po ba? Kaya nga siya nagkatawang tao. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Bakit? Upang tayo ay kanyang mahipo. Amen po ba? At makiisa sa atin. Nakikisa siya sa atin. Lalo na sa panahon ng mga problema, mga pagsubok na ating nararanasan, mga pinagdadaanan mo sa buhay. Nandiyan kaya kung dumating ang Panginoon Kristo upang tayo ay ikutin. Amen po ba? So, the healing touch of Jesus ay nagbigay, no? Give Him a new life, nagbibigay doon sa kitungin. Amen? Nagbibigay ito ng bagong buhay sa may sakit na kitong. Amen po ba? So, ang paghipo ng Panginoon Kristo sa bawat isa sa atin ay nagbibigay ng panibagong buhay sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Nagbibigay ito ng panibagong takbo ng ating pamumuhay. Bakit? Tayo ay may sakit na kito. Hindi man panlabas na kito, kundi panloob na kito. Amen po ba? Higit pa sa kitong panlabas ang mga karamdaman natin. Dahil mismo ang ating kaluluwa, ang ating espiritu, ang may sakit. Sa totoo lang, kapag marumi tayo, yung sasabi nga marumi. Marumi, sabihin, yung punong-punong tayo sa kasalanan. Amen? Pag punong-punong tayo sa mga pagkakasala, yung mga ginagawa natin ay hindi naman talaga ayon sa kalooban ng Diyos. Minsan, may ginagawa tayo na isa na yun yung pagtatangi, may pinipili kang tao, no? May pinipili kang witcher, may pinipili kang... hindi may iwasan yan eh. Ano na yan? Naturalisa yan sa tao na mayroon kang ipalabi, mayroon kang ipinili. No? Pero hindi tama yun. Kahit na nangalagad ka sa Diyos kung ganyan tayo, may pinipili tayo, may pagtatangi tayo, hindi kalooban ng Diyos ang ating mga ginagawa. So isang kasalanan po yan. Amin po ba? So isa sa nagpaparumi sa atin, yung mga kasalanan natin, mga akala natin hindi tayo nagkakasala. Kaya mag-ingat din tayo sa ating mga ginagawa, nagbagamat, nasa gawain tayo ng Panginoon, minsan din natin nawasan nagkakasala tayo. At yan ang minsan, bakit ba di ako gumaling sa aking sakit, sa aking karamdaman? Baka nga dahil dyan sa ating mga ginagawa, hindi natin alam na nagkakasala pala tayo. Amen. Kasi yan ang kitong. Yung anumang nakalooban mo, kitong yan. At yan, kung patuloy tayong namumuhay sa ganyan, magiging manhid tayo sa kasalanan. Ibig sabihin, manhid na tayo kasi ang kitong, yung physical ng kitong, yung panlabas na kitong, mga kapatid ko sa Panginoon, ay walang naramdaman yan. Manhid yan. Kahit katigbaso nimo, tagain mo yung kamay niyan, masugatan man yan, pasuhin mo man yan ng anumang apoy na yan, hindi makakaramdam ng sakit yan. Bakit? Manhid ang may sakit na dito. Kaya pag nakaramdam ka ng pamanhid na, hindi ka nakakaramdam delikado. Kaya sa panloob natin, mga kapatid ko sa Panginoon, yung spirituality natin, baka mamaya na iba ang takbo ng ating espirituhanong kinabuhi,
ay iba sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, baka patuloy tayo na nisupak sa kabubuton sa Diyos. Na patuloy tayong lumalabag, hindi natin sinusunod ang kalooban ng Diyos. Minsan kasi sa atin, karamihan, o di man lahat, may mga nasa Panginoon na, pero namimili kung anong sundin ng salita ng Diyos. Pag apektado ang kanyang pagkatao sa salita ng Diyos, minsan hindi sinusunod. Ang susundin lang kung ano yung pakinabang. Pakinabang ka, ito ang susundin. Pero yung mga utos ng Panginoon, minsan, na ang akala mo, di mo susundin. So, nagkakasala tayo doon, mga kapatid ko sa Panginoon. So, nandito ang Panginoon upang pituin tayo, upang magkaroon tayo ng puno ng pagbabago. Kasi, ang healing touch ng Panginoon ay yan ang magdala sa ating buhay ng pagbabago. Sa ating panahon ngayon, paano ba mahiling touch ang Panginoon? Pinaagi sa tulong niya, sa kanyang mga salita na ating tinanggap, no? Ninanamnam natin yung pagkain na pang-espiritual, di ba? Ninanamnam natin, kinain natin ito, ininom natin ang tunay parang gatas, na kinasabihan mo, katulad ng aking ibinahagi nung nag-commission tayo, nung wala nga kayo, si sister lang. So, dapat ito lagi nating i-take sa ating buhay, ang mga salita ng Diyos. Dahil ito ang magdala sa atin, ito yung paghipo, no? Dahil wala na siya, physically, sa panahon na ito, pinakita dito na physical na, hinipo ng Panginoon ang may tao, may kitong. Subalit sa ating panahon ngayon, paano ba tayo magkakaroon ng healing touch mula sa Panginoon Kristo? Pamagitan ng mga salita na ating tinatanggap. Amen. At sa pamagitan ng pagkilos ng Espiritu ng Diyos at hinipo tayo, hinipo ang ating mga puso at isipan. Kaya nagkakaroon tayo ng pagbabago ng buhay. Pag tinanggap mo ng positibo ang mga salita ng Diyos, na hindi ito tinanggap na negatibo, ito na yung pagbabago ng buhay natin. Amen. Kasi, positibo mong tinanggap, mali pala itong ginagawa ko eh. Diba? Mali pala itong ginagawa ko. Mali pala itong ginagawa ko na pukit kapatiran kay tindira, babarating ko na na gusto yung kaming ganyan. minsan ganyan ang mga kapatiran, para namang di sa dahil. Kawaan natin yung mga nagtitinda. Minsan ganyan, eh. Totoo hindi. Diba? May mga ganun. Minsan like kung kailan na dapat nandun ang tulong natin, tulungan natin mga kapatiran, minsan hindi natin ginagawa. Binabalat natin, sinasamantala natin dahil kapatid. Amen. Amen po ba? So yan. So ang paghipo ng Panginoon Kristo, ulitin ko, ay pagpapakita ng kanyang pag-abot sa mga tao higit na nangangailangan. At tayo rin dapat ganun din natin gagawin na marunong tayong umabot sa mga tao higit na nangangailangan. Amen po ba? Yun nga, ang topic ko nung nakaraan ng nag-commission, victorious servant. So, ipinakita doon sa aking binahagi kung paano maging victorious ang mga lingkod ng Diyos. Kasi, sa panahon ng dumating ang kurikong na ito, marami hindi naging victorious. Bakit? Naging alitin ng tao. Amen. Hindi makamove on. Tandaan natin, kapag ang takot, ang umaalipin sa ating puso, sa ating isipan, hindi tayo basta makakamove on. Dahil may hadlang eh. Gusto mong gumawa ng mabuti, may hadlang eh. Mabuti nga kayo dito dahil nung nawinig nyo na nabubuksan ang gawain, tuwa kayo, masaya kayo. Ipinakita niya kayo na uhaw sa salita ng Diyos. Kasi marami din dito sa lugar natin, sa ibang lugar, sinasabi, nagpo-post pa, uhaw na kami sa salita ng Diyos. Pero anong ginagawa? Nung sinabi ko, uhaw pa na din, magbukas na tayo dyan. Nakakatakot pa, brade. Bawal pa, brade. Natatakot ka. Paano ka ngayon? Hindi ka gagawa ng hakbang, hindi ka gagawa ng pagkilos. Inalimbawa ko nga yung tungkol nung nakaraan. Uhaw na uhaw ka.
di mo kayang punan ang iyong pagkauhaw kung di mo abutin ang baso na may tubig. Uhaw na uhaw ka sa uhaw na uhaw ka sa physical na kauhawan, subalit kung di ka kikilos na kaupo ka lang dyan, di mo ihakbang para abutin ang isang basong tubig o isang bupilya na tubig, paano matugunan ang iyong pagkauhaw? Amen? So, kikilos tayo. So, yan mga kapatid ko sa Panginoon. Ito yung inuugnay ko dito sa ating paksa na kailangan mawala sa atin ang mga takot na yan. Amen po ba? Dahil ito nga, ito ang pag-touch ng Panginoon Kristo sa mga kitongin. Ipinakita dito ang kitong na isikal, subalit sa atin ang talagang mas magandang mawala sa atin ang kitong na panloob. Ang kalooban natin, na matigas ang ating ulo, hindi tayo marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. Yun nga, sinasabi na dumalon tayo sa gawain, pero di man tayo dumadalo. Di man tayo maniwala na pagpapalain tayo eh. Amen. Kung iba, ayaw mo na maniwala na pagpapalain sa kanyang pagbibigay. Diba? Bihira lang mga tao naniwala niyan. Pero yung mga tao naniwala sa salita ng Diyos na pinagpala siya sa kanyang pagbibigay, sa pag-abot sa mga nangailangan, yan yung mga taong umunlad na lumago na sa kanyang pananampalataya. Amen. Ito yung mga taong gumaling sa kitong. Amen. Yung nahipo na ng Panginoon Jesucristo. Amen. So yung pangalawa naman mga kapatid ko sa Panginoon, Jesus touching the untouchables is an expression to impart healing in a personal way. O ang paghipo ng Panginoon sa hindi dapat hipuin ay upang ipagkaloob ang kagalingan sa sarili niyang pamamaraan. So, pamamaraan ng Panginoon Kristo ito, pag-abot niya sa mga taong may sakit na kito, o sa itong taong may kitong na ito, inabot niya. Person to person yan. Base sa mga bawat isa ang kanyang pag-abot. Ito yung pangkalahatan ng pag-abot niya sa mga taong nangailangan ng tulong. So, iniisa-isa niya. Amen po ba? So, inaabot niya tayong lahat. Ulitin ko, ang kitong na ito ay yung kitong na pangloob. Yung sakit natin sa espirituhanong sakit. Amen po ba? So, anong ibig sabihin mga kapatid ko sa Panginoon? Kailangan tumawag tayo sa Panginoon. Upang personal din siyang tumugon sa atin. Anong ginawa ng taong itong may sakit na kitong? Lumapit sa Panginoon. Amen po? Amen. O, titingnan natin ulit yung binasa natin. May isang kitong lumapit kay Jesus na nagluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo, mapapapagaling ninyo ako. Ano sabi niya? Ang kanyang prayer request ay, kung ibig ninyo, pagalingin ninyo ako. Amen po ba? So, anong sagot ng Panginoon sa sinabi ng taong ito? Sabi niya, ibig ko gumaling ka. Ibig ng Diyos na gumaling tayo. Amen? Ibig ng Diyos na gumaling tayo sa mga sakit at karamdaman natin. Lalo na yung pangloob na sakit. Amen? Dahil kapag nalinis tayo ang ating pangloob na karumihan, automatic gagaling ka sa sakit mong pisikal. Kasunod yan. Kapag nalinis na ang iyong kalooban, automatic susunod yun, kagalingan panglabas na sakit. Amen po ba? Amen. So yan mga kapatid ko sa Panginoon, ating tandaan na tayo ay lumapit. Huwag tayong duha-duha, di tayo mag-alanganin sa paglapit sa Panginoon. Sa gitna ng ating mga kalagayan, lumapit tayo at humingi tayo ng kagalingan sa ating Panginoon sa Kristo. Ibig ko, Lord, na guminhawa ang buhay. Lord, ibig kong magkaroon kami ng ganitong bahay. Ibig ko
na ang aking asawa ay makapagtrabaho. Kung ibig mo, Lord, di ba? Yan ang ating panalangin. Lord, kung ibig mo, ibig ko magkaroon ng trabaho na maganda, na hindi sagabal sa gawain para hindi ka mawala sa akin, Panginoon. Yan ang dapat natin panalangin. Na magkaroon tayo ng trabaho na hindi apektado sa ating pagsamba, lalo na sa araw ng Martes. Amen. Lord, bigyan mo ko ng trabaho, pero trabaho na hindi makaapekto sa aking pagsamba sa iyo, sa aking paglilingkod sa iyo. Amen po. So, ibig ko po, Lord, na magkaroon ng magandang trabaho. Ibig ko po, Lord, na gumaling ako. Pinagaling ka na, Sister Dani. Sa anumang kalagayan. Amen. So tayo, ang kinin natin, ang habag ng Panginoon. So, pagpapakita, paglapit natin sa Panginoon, katulad ng paglapit na ginawa ng may sakit na kitong, ay pagpapakita na may kababaan tayo ng loob. Amen? Magkaroon tayo ng kababaan ng loob. Ayon sa Isaiah 53:5-6, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay para mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit, inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusan, tayo ang dapat tumanggap. Tinubos tayo ng Panginoon sa Kristo. Amin po ba? Tinabot niya tayo sa isa sa pamamagitan ng kanyang ginawang sakripisyo yun sa krus ng Kalbaryo. Bakit, mga kapatid ko sa Panginoon? Ibig niyang gumaling ka dahil pinapakita dito na ikaw ay mahalaga sa Panginoon. Ang iyong physical na katawan ay mahalaga. Amen? Amen. So mahalaga ka sa Panginoon. Mahalaga tayo sa Panginoon sa Kristo. Kaya huwag mong isipin na ikaw ay walang halaga. Isa ka sa tinatawag na pagkahalaga. May value ka. Human value para sa paningin ng Panginoon. May kahalagahan ang ating buhay. Kaya huwag mong sirain yan. Huwag mong tambakan ng basura yung iyong sarili, yung mong katawan, yung pagkatao. Huwag mong sirain. Amin po. Kaya nga iwasan natin ang gumawa ng mga bagay na kung saan matatambakan ng basura ang ating mga puso, ang ating isipan. Mahalaga tayo sa misyon ng tandaan natin. Amen po ba? Kaya mag-iwas para hindi matambakan ng basura, magbago talaga tayo ng buhay. Amen. Patuloy tayong, yung sabihin, patuloy nating paghariin ang banal na espiritu sa ating mga buhay o pagtuloy-tuloy ang ating pagbabago. Kasi merong iba, nagbabago, pero ano iba, bumalik sa dati, nag-backslide. Hindi tuloy-tuloy. Bakit hindi tuloy-tuloy? Dahil nga po, hindi pinaghari ang Diyos sa kanilang buhay. Ano nangyayari? Ang sarili pa rin ang pinaghari sa kanila. Kasi kapag ang ating sarili, ang ating pinaghari sa ating buhay, ay hindi pa rin tayo nagbabago. Hindi makakilos ang Diyos sa ating buhay. Yan isang hadlang. Sabi ko nga, sa aking sinasabi doon sa nagtok ako ng formation, huwag tayo dapat maging stagnant na mga Kristiyano o mga libo. Pag sinabing stagnant, yung nakapundo lang dyan na tubig, sa halimbawa yung sa stagnant, yung hindi siya makagalaw, hindi gumagalaw. Bakit? May hadlang, hindi matapon. Yung nakapermis na. So ikaw, pag nakapermis ka lang, hindi ka gumagalaw sa iyong paglilingkod, hindi ka umuunlad. Amen. So hindi tayo umuunlad pag nililingkod ng Panginoon. So anong dapat natin gawin? Baguhin natin ang ating mga buhay. Tandaan natin, ulitin ko, mahalaga tayo sa Panginoon. Kaya
gusto niya, sabi niya, gibig ko gumaling ka. Sabi ng Panginoon, sa taong lumapit sa Kanya. So tayo, lumapit tayo. Huwag tayong mag-alindang lumapit sa Panginoon. Yung paglapit natin na ano, yung may kababaan. Amen. Lumapit tayo ng may kababaan. Lumapit tayo na tama ang ating motibo. Lumapit tayo ng katulad ng isang bata. Bakit? Katulad ng isang bata. Kasi ang bata kapag lumapit tayo sa kanyang nanay, nandun yung buong-buo ang tiwala doon sa kanyang nilalapitan ng nanay. Ganyan ang ibig ng Diyos na mangyari sa ating buhay. Lumapit tayo ng katulad ng isang bata, yung buong-buo yung tiwala mo, na hindi ka talaga nag-alinlangan sa kanyang kapangyarihan na kaya niyang pagalingin ang anumang sakit at karamdaman mo. Karamdaman mo sa bulsa, kaya pagalingin ng Diyos. Amen. Yun, mahalaga ang ating buhay, ang ating katawan sa Panginoon, kaya huwag natin abusuhin. Huwag mong ubusin ang iyong lakas sa pagtatrabaho. Tatrabaho ka sa gabi, trabaho ka sa araw, overtime ka ng overtime. Mahirap pagka bumigay ang ating physical na katawan. Magkakasakit ka. Ngayon, sino sisihin mo pag nagkakasakit tayo? Ang Diyos. Sasabi natin, bakit Lord ako nagkakasakit? Naglilingkod mo lang. Hindi ka magkakasakit. Inaabuso mo yung sarili mong katawan. Hindi ka na nagpapahinga. Tuloy-tuloy kang nagtatrabaho. Lalo na yung mga kamag-anak natin na sa abroad. Mga part-time job nila. Trabaho dito, trabaho doon, trabaho sa gabi, trabaho sa araw. Nahabol ang kita. Lalo na sa Amerika, ang mga Pilipino doon, dami trabaho sa araw. Kung magkakasakit ka, sino na naman kinabang sa iyong pinaghihirapan? Diba? Huwag nating abusuhin ang ating katawan. Huwag nating tambakan ng karumihan. Amen. Kaya nga sabi, ang inyong katawan ay templo ng Diyos. Amen. So yan ang pangalawa. Bitin ko, Jesus touching with the untouchables is an expression to impart healing in a personal way. Personal niya pamamaraan ang pagpapagaling na sa atin. Amen po. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang pangatlo, Jesus touching the untouchables is an expression to challenge to all believers. No? Sina-challenge tayong lahat ng mga believers, mga nanalig sa Kanya. Ulitin ko, ang paghipo ng Panginoon sa hindi dapat hipuin ay pagpapakita ng hamon sa lahat ng Kanyang mga nananalig ko na palataya. Amin po ba? So sa Kanyang ginawa, mga kapatid ko sa Panginoon, ay tinuturuan niya tayo na abutin ang mga taong naligaw, mga taong nawawala. So, sa pagiging tagasunod natin sa Kristo, tayo ay mga lingkod niya. So, tinuturuan tayo na abutin. Mag-akay tayo para sa kanyang gawain. Amin po ba? Tinuturuan niya tayo, abutin natin ang mga tao na naligaw. Mga taong naligaw, ano ibig sabihin yung mga nawalay sa piling ng Diyos? Patuloy na gumagawa ng hindi mabuti sa ating lipunan. Amen po? So sa paghipo niya sa pitong na yon, ipinapakita ng Panginoon sa Kristo na ang Diyos ay mapagmahal. Amen po ba? Ipinapakita na ang Diyos ay mapagmahal sa ating lahat. So, hamon ito sa atin. Tayo ay mapagmahal. So kung mahal natin ang ating kapwa, ipakita natin sa gawa. Kung mahal mo ang iyong magulang, ipakita mo sa gawa. Amin po ba? Alam mo na kung anong dapat mong gawin. Huwag mo nang ipagpabukas ang magagawa mo ngayon dahil baka mamaya hindi naabutin ang bukas. Amen? Dahil naisip ko na sa inyo yan dati, no? If tomorrow never comes, paano kung ang bukas hindi na darating sa buhay natin?
magagawa mo pa kaya ang magkabutihan na kalooban ng Diyos? So ngayon na ang dapat natin gawin ng pagbabago ng ating buhay. Amin po ba? Dahil tina-challenge tayo ng Panginoon. Tina-challenge tayo. Tina-challenge ka na magkaroon ka ng pagbabago. Kung talaga mananalig na ng palataya ka, gawin mo ang mga inuutos niya. Mahalin mo ang iyong kapwa. Amen? Amen. Gawin natin kung ano ang kalooban mo. Sa panahon ngayon, maraming mga walang hiya. Di ba? Totoo. Sa panahon ngayon, obserbahan nyo, may mangungutang, nagmamakaawa, pero hindi ka babayaran mo. Pag pinautang mo na, hindi marunong magbayad. Minsan sasabihin ka, mayaman ka naman, isa ka na nga ha? Iba yung bigay, iba yung utang. Ang nangyayari ngayon, ang inuutangan na ang nahiyang maningil. No? Ano ba klaseng lingkod tayo ng Diyos kung gano'n tayo na hindi tayo marunong magbayad sa mga inuutangan natin? Natural, marunong. Di na iwasan, di tayo nangungutang eh. Pero dapat maging good peer tayo. Magaling tayo magbayad. Bakit? Pagkatiwalaan ka kamuli eh. Pag hindi minut, alam ba, umutang ka ngayon, di ka nagbayad. Yung inutangan mo, nahiya man yung sumingin sa iyo, dahil magkaibigan na kayo, o magkapatiran, pero sa sunod ng isip lang, hindi na kita pautangin. Bakit? Di ka mapagkatiwalaan eh. Amen? Di ka pala mapagkatiwalaan, hindi na kita pautangin. Ang pinakamasarap na buhay na pinagkatiwalaan ka na din kapwa. Amen? Pinagkatiwalaan tayo natin. Ako, sa totoo lang, yung cellphone ko, yan, inuha ko yan eh, nung nakaraan. Itong buwan na ito, inuha ko yan, so, home credit. Ang bayad ko niyan, tuwing 29, pitsa 29 ng buwan. Pero, isang linggo pa lang, bago dumating ang 29, mga 23, 20 na pizza, nagbabayad na ako. Kaya panay tawag sa akin yung credit. Panay tawag, Brad, ano, share, pautangin ka namin ng 26,000, kailangan mo, ano, yung para sa negosyo mo. Sabi ko, hindi ko, ayoko ng utang. Tama lang muna itong isang utang ko. Ano, bakit sila tumatawag? Kasi may tiwala sila eh. Dating pala ito magbayad. Tawag ito. Ganyan kasi ang tao pag nagtiwala sa iyo. Amen po ba? Ganon din sa Diyos. Kaya nagkatiwalaan ka ng Diyos. Pag nagawa mo ang mga bagay na ayon sa kanyang kalooban, patuloy kang pagkatiwalaan ng Diyos. Pinagkatiwalaan ka na maging magagawa dito, gampanan mo na maging magagawa ka ng Panginoon. Bakit ka tinawag dito? May tiwala sa iyo. Bakit ka pinili ng Diyos? Nagtiwala sa Diyos. Amen po ba? Challenge yan eh, sa ating believers. Yung pagpapagaling niya sa Diyos sa mga angkat sa puso, dapat ipulin para sa atin yung mga mananampalataya. Challenge tayo ng kami. Amen po ba? So ito yung aral. Aral kung bakit niya pinagaling yung mga angkat sa buhay, bakit ito pinagaling ng tao ito. Para mag-challenge tayo sa ating buhay. Amen? So, sino ba ang gustong tumanggap sa hamon ng Panginoon? Tanggapin natin ang hamon. Gampanan natin yung dapat natin gampanan bilang mga manggagawa. Amen po ba? Dahil sa pagtugon natin sa kalooban ng Diyos, sa challenge na ito ng Panginoon, ay pagpapakita natin ng ating pagmamahal sa Diyos. Amen po ba? Tulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin, na walang kasing higit pa sa pagmamahal ng Diyos sa libong bawat isa ng dapat ganoon din ang ating gagawin. Magmahal tayo sa ating kapwa. Ibig sabihin, pagmahal mo sa kapwa, huwag mong walagyain, huwag mong budulin. Binubudol natin ating kapwa minsan. Amen. Pag sinabing budol, inisahan mo.
Ayan ang term na yun, budol. Mambubudol ka, ibig sabihin, manloloko ka. Manloloko tayo. Diba? Pag nanloko ka ng isang tao, hindi mo mahal ang kapwa mo. At higit sa lahat, hindi mo mahal ang Diyos. So, gusto ng Diyos, magmamahalan tayo. Challenge sa atin yan. Kasi natin yung magmahalan kayo sa isa't isa. Challenge sa atin yan. Amen po. So yan mga kapatid ko sa Panginoon pangatlo, no? Isang hamon sa atin o ang paghipo ng Panginoon sa hindi dapat itunay pagpapakita ng hamon sa lahat ng mga mananampalataya. Amen po ba? So hamon yan, tandaan natin. Ang pangapat, at dito ako magtatapos, Jesus touching the untouchables to change their lives forever. Hinihipo ng Diyos o ng Panginoon Kristo ang mga hindi dapat hipuin upang mabago ang buhay habang panahon. Amen. Na dapat tayo mabago ang buhay habang panahon na hindi natin babalikan ang mga dati nating pamumuhay. Tuloy-tuloy na pagbabago na. Dahil ang sabi ng Panginoon sa atin, ang sinumang na napili hanggang wakas ang siyang maligtas. Eh kung hindi tayo magpapatuloy, kung hindi tayo habang panahon na nagbabago ang ating buhay, paano tayo makakamit ng kaligtasan? Eh sinabi ng Panginoon, ang manatili hanggang wakas ang siyang maligtas. Amen. Mamaya, dumating na yung panahon na tayo ay lumisa na sa mundo nito, o paano pa? Amen. So yun ang ating tandaan. Dapat lagi sa ating buhay na kailangan forever ang ating pagbabago. Hindi lang ngayon ang pagbabago, tuloy-tuloy ang pagbabago. Diba? Kasi may mga lingkod ng Diyos na sinasabi natin, matagal na sa gawain, pero dito lang nagbabago pag nasa gawain. Paglabas na nasa sarili ng tahanan, iba na. Lumilitaw na naman yung dating pag-uugali. Amen. Yung madaling magalit, madaling makipag-away sa labas, yung maganti agad ng sama ng loob, galit. So, hindi dapat gano'n. Tuloy-tuloy na pagbabago. Amen? Amen. So, ito dapat natin tandaan na tayo ay tuloy-tuloy ang pagbabago. Bakit? Baka mamaya hindi na natin abutin ang pinagkasa. So, ngayon, tayo tuloy-tuloy na. Isipin natin na ang araw na ito ay huling araw natin. At kapag inisip mo ang isang araw, ay ito na isang araw na huli ko sa mundo nito, gagawin mo ang kabutihan. Kasi di natin pwede panghawakan, abot pa ako ng 100 taon. Diba? Amen po. So yan mga kapatid ko sa Panginoon. Ang ating paksa, mga kapatid ko, nandiyan pa ba kayo? No? Touching the untouchables. No? So, ang ating pinakatin, kanina rin, so Jesus touching the untouchables is an expression to reach out for people who are in need. So, ang pagdipo ng Panginoon sa mga hindi dapat itunay, pagpapakita ng kanyang pag-abot sa mga tao higit na nangangailangan. Amen. Ang pangalawa, Jesus touching the untouchables is an expression to impart healing in personal way. O paghipo ng Panginoon sa hindi dapat hipuin ay upang ipagkaloob ang kagalingan sa sarili niyang pamamaraan. Amen. At ang pangatlo, Jesus touching the untouchables is an expression to challenge to all believers. Ang paghipo ng Panginoon sa hindi dapat hipuin ay pagpapakita ng hamon sa lahat ng nananalig o mananampalataya. Amen po ba? At ang panguli, Jesus touching the untouchables to change their lives for hipo ng Diyos sa mga hindi dapat hipuin
upang mapago ito ng habang panahon. Amen po. So, tumayo na po tayo mga kapatid ko sa Panginoon at itaas natin ang ating mga daladala